Ilang buwan matapos ang labanan ni Beerus at Goku ay bumalik ang kapayapaan sa Earth. Sa kabilang mundo, ang namatay na si Frieza ay makikitang nakakulong sa isang kakun sa kanyang personal na impyerno habang napapalibutan ng mga nagpaparadang mga stuffed toys at mga anghel. Sa kalawakan, ang mga labi ng Frieza Force na pinamumunuan ng isang alien na nagngangalang Sorbet, ay nagpasyang buhayin ng kanilang Panginoon na si Frieza. Kasalukuyan silang patungo sa Earth upang hanapin ang Dragon Ball sa tulong ng Pilaf Gang. Dumating sa Earth si Sorbet kasama ang isa pang Alapores na si Tagoma kung saan sinalubong sila ni Pilaf at ng kanyang grupo. Sinabi ni Pilaf na ang huling Dragon Ball ay nasa ilalim ng karagatan kaya inatasan ni Sorbet si Tagoma na sisirin nito. Habang nasa ilalim ng karagatan si Tagoma ay palihim na nagplano ang Pilaf Gang na atakihin si Sorbet upang hindi nito maagaw ang mga Dragon Ball sa kanila. Ngunit bago pa man sila makaatake ay nadisarmahan agad sila ni Sorbet at kasunod ay dumating si Tagoma dala ang huling Dragon Ball. Matapos makumpleto ang 7 Dragon Balls ay inutusan ni Sorbet si Pilaf na tawagin si Shenron. Sa paglabas ng dragon ay nagdilim ang kalangitan, at napansin ito ni Gohan at Piccolo. Tinanong ni Shenron kung ano ang kahilingan ng mga ito, at hiniling ni Sorbet na mabuhay muli ang kanilang Panginoon na si Frieza. Sinabi ni Shenron na ang katawan ni Frieza ay nagkapira-piraso noon at hindi niya ito kayang ibalik sa dati, kaya walang saysay kung bubuhayin niya ito. Napaisip si Sorbet kung ano ang gagawin, at dito ay sinabi ni Tagoma na sa nagdaang taon ay mas naging advance na ang kanilang teknolohiya, kaya posibleng mabuo nilang muli ang katawan ni Frieza. Sumang-ayon si Sorbet at muling hiniling na buhayin si Frieza, na tinupad naman ni Shenron at mula sa langit ay bumagsak ang pira-pirasong katawan ni Frieza. Kasunod ay tinanong ni Shenron kung ano ang pangalawa nilang kahilingan at naisip ni Sorbet na buhayin din ang ama ni Frieza na si King Cold. Ngunit naunahan siya ni Shu na humiling ng 1,000,000 zeni. Matapos tuparin ang mga kahilingan ay naglaho na si Shenron, habang ang galit na si Sorbet ay akmang aatakihin ang Pilaf Gang. Pinigilan siya ni Tagoma at sinabing kailangan nilang magmadali dahil baka abutan sila ng mga Saiyan. Agad nilang kinolekta ang mga piraso ng katawan ni Frieza at inilagay sa cryopreservation device, at kasunod ay agad nilang nilisan ang planet Earth. Balik sa kanilang spaceship, nagsimula ang proseso sa pagbuo ng katawan ni Frieza. Nagtagumpay sila at sa paglabas ni Frieza ay sumabog ang kanilang mga scouter. Ipinakilala ni Sorbet ang kanyang sarili at sinabing siya ang namuno sa hukbo ni Frieza noong wala siya, at siya rin ang bumuhay sa kanya gamit ang Dragon Balls. Ipinakilala rin ni Tagoma at si Sami ang kanilang mga sarili, na ipinagmalaki naman ni Sorbet at sinabing kasing lakas sila ni Dodoria at Zarbon. Sinabi ni Frieza na hindi siya makukuntento hanggat hindi niya napapatay ang 2 Saiyan na nagpahirap sa kanya. Iminungkahi naman ni Tagoma na huwag na lang niyang pansinin sina Goku at mag-focus na lang sa pagsakop ng universe, at dahil dito, nagalit si Frieza at tinapon siya sa kalawakan. Ipinag-utos ni Sorbet na buksan ang shield upang hindi sila mahigop palabas ng spaceship. Sinabi ni Frieza na walang puwang sa kanyang hukbo ang mga duwag. Ngunit ipinaliwanag naman ni Sorbet na si Goku ay mas lalo pang lumakas at maging si Majin Buu ay tinalo nito. Nang marinig ito ay tila natuwa si Frieza at ipinahayag na kahit kailan ay hindi pa niya nagawang mag-training, at kung magsasanay siya sa loob ng 4 na buwan ay magagawa niyang i-unlock ang kanyang natutulog na kapangyarihan at talunin sina Goku. Makalipas ang ilang buwan, ang Galactic Patrolman na si Jaco ay nagtungo sa Earth upang balaan si Bulma tungkol sa pagdating ni Frieza. Sinabi ni Jaco na kailangan niyang makausap ang nilalang na tumalo kay Frieza, ngunit sinabi ni Bulma na wala si Goku sapagkat nagsasanay ito sa planeta ni Beerus kasama si Vegeta. Natawa naman si Jaco at sinabing hindi totoo si Beerus at ito'y isang alamat lamang. Sinabi niya na wala siyang panahon para makipagbiruan at si Frieza ay parating na sa Earth kasama ang mahigit sa 1,000 mga alagad niya. Sinubukan ni Bulma na kontakin si Whis sa pamamagitan ng panunuhol ng isang malaking strawberry sundae ngunit hindi niya ito makontak. Tinanong niya si Jaco kung kailan ba darating si Frieza at sinabi nito na parating na ito sa loob ng 1 oras. Nagalit si Bulma dahil hindi agad ito sinabi ni Jaco at mabilis na umalis upang kontakin ang mga Z-Fighters. Sa spaceship ni Frieza, tinanong niya si Sorbet kung bakit sa tagal ng kanyang pagkawala ay si Goku lamang ang natagpuan nila. Sumagot naman si Sorbet na hinanap na nila ang isa pang Saiyan na tumalo kay Frieza sa lahat ng sulok ng universe ngunit hindi nila ito matagpuan. Sa planeta ni Beerus, sina Goku at Vegeta ay kasalukuyang sinasanay ni Whis. Pinipilit ng dalawa na matamaan si Whis ngunit kahit anong pagsisikap nila ay hindi nila ito magawa. Nagpasya si Vegeta na magsulo at inatake si Whis, ngunit pinatulog lang siya nito sa pamamagitan ng isang chop sa batok.
Kasunod ay umatake si Goku ngunit wala rin itong nagawa at pinatalsik lang ni Whis. Nagising si Vegeta at nagtulungan silang dalawa ni Goku laban kay Whis. Ngunit hindi pa rin nila siya matamaan hanggang sa pinatigil na ni Whis ang kanilang pagsasanay. Sinabi ni Whis na kulang pa sila sa bilis at nakuha pa niyang pirmahan ang kanilang mga pang-itaas. Pinayuhan niya ang dalawa at sinabing masyado pa silang nag-iisip bago kumilos, kaya't nalilimitahan ang kanilang bilis. Sinabi pa niya na kailangang matutunan ng dalawa na kumilos ng kusa ang bawat parte ng kanilang katawan. Ngunit mahirap itong matutunan at maging si Beerus ay hindi pa ito namamaster ng lubusan. Sa gitna ng kanilang pag-uusap ay dumating ang bagong gising na si Beerus. Bigla siyang bumahing at aksidenteng tumama ang kanyang energy blast sa isang planeta at nawasak ito. Nagulat sina Goku at ikinwento ni Whis na noon ay aksidente ring nawasak ni Beerus ang 2 araw, na naging dahilan para magdilim ang kanilang planeta. Ngunit nagawa ni Whis na ibalik ang mga ito sa pamamagitan ng pagbalik ng oras at pinatulog si Beerus bago pa mangyari ang sakuna. Lumapit si Beerus sa kanila at galit na tinanong kung ano ang ginagawa ng dalawa sa kanilang planeta at kung paano sila nakarating doon. Humingi ng paumanhin si Goku at sinabing dinala sila doon ni Whis upang magsanay. Tinanong sila ni Beerus kung plano ba nilang maging God of Destruction kung kaya sila ay nagsasanay. Sumagot si Goku na gusto lamang niyang maging mas malakas, habang si Vegeta naman ay sinabing ayaw niyang mapag-iwanan ni Goku. Tinanong ni Beerus si Whis kung anong pagkain ang ginamit ni Goku na pangsuhol sa kanya. Sinabi ni Whis na ito ay tinatawag na pizza, at ipinagtira niya si Beerus upang matikman ito. Balik sa Earth, lumapag ang dambuhalang spaceship ni Frieza at lumabas ang mahigit 1,000 alagad nito. Kasunod ay lumabas si Frieza at winasak ang North City. Dumating sina Gohan at Piccolo, na sinundan naman ni Tien. Sinabi ni Tien na hindi niya isinama sina Chiaotzu at Yamcha dahil masyadong malakas si Frieza para sa kanila. Sinabi naman ni Gohan na pinakiusapan siya ni Bulma na huwag sabihan sina Trunks at Goten sapagkat padalos-dalos ang mga ito. Dumating rin sina Master Roshi at Krillin na may daladalang Senzu Beans. Huling dumating sina Jaco at Bulma at sinabi nito sa mga Z-Fighters na hindi niya makontak sina Goku at Vegeta. Nagsimulang sumugod ang army ni Frieza at nilabanan sila ng Z-Fighters. Kalaunan ay tinalo nila ang halos lahat ng mga sundalo ni Frieza kaya nagpaalam si Sasami na sumali sa labanan. Una niyang hinarap si Piccolo na walang kahirap-hirap niyang ginulpi, kaya nakialam si Gohan na nag-Super Saiyan at tinalo si Sasami sa isang suntok lamang. Matapos talunin ang mga kawal ni Frieza ay kumain ng Senzu Beans ang mga Z-Fighters upang ibalik ang kanilang lakas. Nagustuhan mo ba ang anime recap na ito? Mag-subscribe sa ating YouTube channel at paki-like na rin ang ating video para mapanood din ito ng iba. Maraming salamat!